Hallelujah, praise the Lord. Ang topic natin ay matutunghayan natin sa Psalm 17 verse 1 to 3. Ang sinasabi dito, I love you, O Lord, my strength. Ito ang salmo ni David. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call upon the Lord, who is worthy to be praised, so I shall be saved from my enemies. Kaya si David ay kinalulugdan ng Diyos kasi ang Diyos ang lahat-lahat sa kanyang buhay. Siya ang kanyang kalasag, siya ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang lakas, ang Diyos na buhay, ang batong hindi natitinag, siya ang tanggulan, siya ang proteksyon, at siya ang kanyang salvation, ang kaligtasan. Kung may Diyos kang ganito, ay matatag ka, nasa totoong Diyos ka. Amen? Sinasabi sa Isaiah chapter 42 to 46, I am the Lord and besides me there is no Savior. Sinasabi sa Isaiah 43:11, sabi ng Diyos, I am the Lord and besides me there is no Savior. Wala nang ibang tagapagligtas pa. At kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao at namatay para sa ating lahat upang tayo iligtas. Walang ibang namatay kundi ang Panginoong Jesus. At sinasabi dito sa John 10:30, the Father and I are one. Iisa sila. Kaya hindi tayo dapat ma-confuse na tagapagligtas pagtapos anak ng Diyos. Hindi pwede. Hindi. Ang Diyos ay iisa, makapangyarihan, may tatlong persona. Ang Ama na lumikha ng langit at lupa at ang kanyang buhay na salita na kanyang binigyang pangalan na siya rin na kanyang bugtong na anak si Jesucristo at ang Espiritu Santo na nang likhain ng lahat ay kasama rin. Iisa siya. Espiritu ng Diyos, salita ng Diyos, ang Diyos. Siya ay iisa. Isang Diyos lang. Pero dahil siya ay makapangyarihan, siya ay nasa lahat ng dako at alam niya ang lahat ng kanyang nilikha, ang lahat ng bagay, ang bawat isa, kahit ang ating buhok ay bilang ng Panginoon Diyos. Walang maitatago sa Panginoon Diyos. Kaya sinasabi niya sa Isaiah 44:6, I am the first and I am the last. Siya ang lumikha, sa kanya rin magsasubmit ang lahat sa huli. I am the last. Besides me, there is no God. Inulit-ulit ng Panginoon Diyos. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang tagapagligtas. Ang Panginoon Diyos at ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi sa Isaiah 45:5, I am the Lord and there is no other. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos. Ako ang Diyos na makapangyarihan at wala nang iba. Kinakailangan malinawan natin ito at matanim sa ating puso. Bakit? Dahil ito ang ating kaligtasan. Iisa ang ating kaluluwa na dapat maligtas. Itong mundong ito ay temporary lang na ating tinitiran. Pagkatapos ng papel natin o ng mga gawain natin dito, ang lahat ay magsasubmit sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang kaluluwa ay magsasubmit. At ang Panginoon Diyos, kung ikaw ay ligtas, ang katawan mong namatay, bubuhayin, gagawing glorified body, pagsasamahin ng Espiritu at ang Espiritu ng Diyos, na kung saan kasama ng Diyos magpawalang hanggan. At ang hindi maliligtas, bubuhayin din after 1,000 years upang parusahan lang kasama ni Satanas forever and ever sa hell. So, inuulit dito sa Isaiah 45:5, I am the Lord and there is no other. Wala nang iba. Paulit-ulit. Bakit? Sinabi ng Diyos, by hearing and hearing by the word of God. Faith cometh, para tayo magkaroon ng panampalataya at tayo ay maniwala sa Panginoon Diyos at sa Kanyang salita. Inuulit-ulit niya sa Isaiah 45:21, I am the Lord and there is no other God, a righteous God and a Savior. A righteous God and a Savior, Jesus Christ Himself. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Glorify Thy name. Inulit na muli para tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Isaiah 46:9.
For I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me. Hallelujah, praise the Lord. Kailangan natin mga kapatid na magtiwala sa Panginoon Diyos. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon Diyos sa Isaiah 43, chapter 43 hanggang Isaiah chapter 46 na siya lang ang Diyos, siya lang ang tagapagligtas. Siya ang Ama, iisa sila ng Anak, at iisa sila ng Espiritu Santo. Nang lalangin ang lahat, nandun ang Ama, nandun ang Anak, nandun ang Espiritu Santo. Hindi sila pwedeng paghiwalayin dahil siya ay iisang Diyos na may tatlong persona, makapangyarihan. Kaya, ang mensahe sa araw na ito, sa lahat ng nakikinig sa atin dito o sa labas man, sa buong mundo, saliksikin natin, hanapin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Basahin natin ang kanyang ibinigay na kasulatan sa atin, ang Old Testament at ang New Testament, upang maunawaan natin lahat na ang kaligtasan natin ay nakasalalay lamang sa Panginoong Hesukristo. Kung tinanggap mo si Jesus, nasa iyo ang Ama, nasa iyo ang Espiritu Santo. Kung nasa iyo ang Espiritu Santo, may selyo ka na ikaw ay mabubuhay na maguli para kasamahin ng Diyos ng Panginoong Hesukristo habang panahon na. At kung saan doon ay wala nang iyakan, wala nang sakit, ang tao, ang sinasabi ng Biblia, you are like God. Katulad ng Diyos na perpekto. Hindi ka na naiinip, hindi ka na naghahanapan ng kung ano, bagkus ang Panginoon Diyos ang iyong ilaw, ang Panginoon Diyos ang lahat sa buhay. Amen? At ito ang maiksing mensahe natin sa Psalm chapter 17, 1-3 na sinasabi, I love you Lord. Siya ang Diyos, ang Diyos ang ating lakas, ang Diyos ang ating batong di natitinag, ang ating Diyos ang ating tanggulan, ang ating Diyos ang tagapagligtas. Siya ang ating Diyos, ang ating tanging kaligtasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen.